po ay dadalaw sa ating sa kapatid ni Mrs. Labas-pasok sa ospital. Punta natin sila sa bahay nila ngayon kasi nakalabas na. Sana ay okay na ang kanyang kalagayan. Magandang araw mga ka-PNM. Dahil sa sobrang pagiging abala natin itong mga nakaraang panahon at hanggang ngayon, kung tutusin, marami pa rin tayong gawain. Subalit pinilit nating magkaroon ng panahon upang madalaw ang kuya ng aking asawa na ilang bisis nang bumalik sa ospital. Kung yung matatandaan, minsan na tayong humiling ng panalangin para sa kanya. Pinost ko ito sa aking Facebook account. Nagkaroon po siya kasi ng severe anemia at tumaas ang kanyang blood sugar at mataas ang kanyang uric acid. At dahil doon ay hindi siya makakain dahil sumasakit ang kanyang sigmura. Ngunit dahil sa kakulangan ng pananalapi, hindi sila makapunta sa ospital. Nahiya rin silang lumapit sa amin upang humingi ng tulong. Ayon pa sa kanyang asawa, tila tinanggap na lamang nilang lahat kung ano man ang mangyari sa kanila para baga hinihintay na lang nila na tumigil ang kanyang paghinga. Isang nakakalungkot na karanasan. Subalit ang makarating sa amin ang kanyang kalagayan kahit na ayaw niyang magpadala sa ospital ay pinilit at ako na ang nagdesisyon na isulod siya sa ospital. At sa tulong ng barangay ay naisakay siya sa ambulansya at naitawid sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa tingin ko sa kalagayan niya noon, hindi lang 50-50 ang kanyang pagkakataong mabuhay. Halos 20% na lamang ang natitira niyang pag-asa. Maraming bisis natin siyang isinama sa ating mga prayer request sa live streaming at sa kabutihan ng Panginoon, narito siya ngayon. Unti-unti nang bumabangon na nakaka-recover na ang kanyang katawan. Dahil wala rin namang ibang tumutulong sa kanila, nagdala kami ng counting groceries, bigas at magkaroon kami ng pagkakataong dalawin siya sa kanilang napakaliit na tahanan. Dilim ng gabi't lungkot ang nasa puso, subalit may ligaya dahil sa pag-ibig mo. Walang hihigit sa iyong pag-ibig, walang papantay sa iyong paglingap. Kahit saan man ako dalhin ng mundo, habang nagkakatuwan kami, hindi ko maikailang bigat ng puso na makita ang kanilang kalagayan. Ginawa ko ang bidyong ito hindi para ipagmalaki, pakita ang anumang nagawa namin, kundi upang maunawaan din ng mga nagpapadala sa akin ng mensahe na humihingi ng tulong para sa pambili ng kanilang gamot at pagkain. Siguro sa pag-aakala nila na marami kaming pera at pinapaliwanag ko sa kanila na wala namang kaming pundo. Kaya lang yung iba marahil ay hindi naniniwala at nabanggit mo anak sa kanila na meron kaming problemang ganito na ang kuya ng aking asawa ay malaki na ang nagagastos at walang ibang tumutulong kundi kami. Para huwag ka na bumalik sa ospital, check up na lang. Niyo, Ate Jen? Wala, claim. Ayan lang yung binili natin sa ospital. May laman dito, may panlaman. Parang babae Pinapasaksak niya gawa daw ako yelo. Sabi ko sa kanya pag ano na. Ilagay muna natin to dito para yung bigas maiayos. Papa, tayo tama na pa. Hawakan mo kaya ako to, ate. Magbibuhat ako din. Ate, binsin mo daw yung kay Tuan. Marahil yung iba dyan ay nagtampo sa akin dahil sinasabi ko ang ganoong katuwiran at ngayon ay mapapanood nila na totoo ang aking sinabi at hindi ako nagdadahilan lamang. At hindi po namin ugaling dumaing sa mga taga-subaybay tungkol sa mga pagsubok na aming nararanasan at sa higpit ng aming pangangailangan. Sa katunayan, kung hindi lamang upang ipakita na totoo ang kalagayan namin na aking nabanggit, ay hindi ko na sana ito kukunan ng video. Bagamat siya ay kaanib ng Iglesia ni Cristo, nananatili pa rin ang bigkis at pagiging pamilya. Hindi may kakaila ang ugnayan bilang magkakapatid, lalo't napakabuti nilang mag-asawa at ngalang mga anak sa amin. Marami pa pong mga tao ang nangangailangan at humihingi ng tulong sa amin. Nariyan na pati pag-tuition sa kanilang mga anak sa pag-aakala na kami ay maraming pera. Marahil nakita nila na marami kaming natulungan na ipagawang iglesia, kaya hindi natin may alis na isipin na lang ganon. Nauunawaan naman namin
sila. Ang gusto ko lang ay makita po ang patunayan ng aking sinasabi ay totoo. At kapag may biyayang pinagkaloob ang Panginoon, nais din naming bahagi ito sa iba sapagkat naniniwala kami na iyan ang tunay na diwa ng ministry o paglilingkod, ang maging pagpapala rin sa ating kapwa. Sa lahat po ng patuloy na nananalangin, sumusuporta sa pag-aaral natin ministry, maraming salamat po. Higit sa lahat, papuri at pasasalamat ay ating ibinabalik sa Panginoong Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Sana po ay nagbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magdalanginan at magtulungan. Maraming salamat po sa inyong panunood.